Taong 2022 rin nang nalaman ko ang kwento ni Jade dahil nag-viral ito sa social media. Senior high school si Jade na ayaw pagmartsahin sa graduation dahil sa mahabang buhok. Yung nagpa-practice po kami noon ng graduation ceremony, kinall out po ako ng isang department teacher, then pinapauwi niya po ako, then bumalik daw po ako kapag handa na po ako magpa-sakripisyo ng buhok. Nanlumo rin daw ang mga magulang ni Jade noon. Nagkaroon po ba kayo ng pangamba na baka hindi talaga siya makamarcha? Bilang magulang, malaking karangalan sa amin. Hindi naman kasi po siya nagsasabi talaga, ma'am. Si JB kasi pumapayat siya ng siya lang. Hanggat maaari, hindi niya sinasabi. Yung on the spot na talaga siya, doon na nagsasabi na hindi siya mag-graduate. Siyempre, nasaktan po ako nun talaga. Kaya nagpatulong na si Jade sa isa sa kanilang mentors na si Miss Trans Global 2020, Mela Hapijan. Ipinost ni Mela sa social media ang sitwasyon ni Jade at iba pang trans nene na ayaw pagmartsahin dahil sa kanilang mahabang buhok. Pagkatapos ng insidenteng yun, naglabas ng memorandum ang Department of Education na nagsasaad na irespeto ang gender expression ng bawat estudyante, maging ang pagsusuot ng damit na naaayon sa kanilang gender identity basta't may pahintulot ng kanilang mga magulang. Anong pakiramdam mo nung finally tumungtong ka sa stage? Ang buong akala mo nga, hindi na talaga eh. Opo. Hopeless ako noong una, so yung nakakiyat po ako, parang sobrang saya ko po, lalo na yung nakikita ko yung reaction ni Mama na sobrang saya kasi yun lang po talaga gusto ko po talaga mangyari. Makakiyat po ng stage at ma-acknowledge yung mga pinaghirapan ko. Sa parehong clinic, nagpapakonsulta ang nooy 19 anyos na si Jade. Mas consistent ang treatment na ginagawa ni Jade kumpara kay Ashley. Sinasabayan din niya ng pills ang injections, kaya naman aabot ng 1,000 piso kada buwan ang gastos. Ang dating JB, Jade na ngayon. Unti-unti niya ring pinahaba ang kanyang buhok. Mas sumasaya ako pag feeling ko yung parang yung confident na kukuha ko, yung tipong lumabas ako na parang feeling ko maganda ako, parang mas nabuboost yung confident ko kapag gano'n. Hi guys! Good afternoon. So today... Sa kasalukuyan, kagawad na ng sangguniang kabataan sa barangay nila si Jade. Siya ang namumuno sa Committee on Social Inclusion and Equity. Mga kabarangay, ngayong hapon na ito, tayo po ay pagbabawal sa pagsisigarilyo sa publiko. Pero hindi lang daw mga issue ng LGBTQIA+ community ang tinutugunan niya. So ngayon po, minsan din po nagkakaroon kami ng mga outreach program. May mga organization nga po ako, like SAC organization, yung JOSA. So nagkakaroon din po kami ng HIV awareness and HIV testing. And also nagkakaroon po kami, nagko-conduct po kami ng mga livelihood program. So hindi ko siya nililimit sa LGBT sector lang. 10 taong gulang lang ang kapatid ni Jade nang makilala namin. Si Jepoy, hilig naman ng TikTok. Pero ang excitement niya noon, biglang nawala nang tanungin ko tungkol sa papa niya. Huwag kang matatakot kay mama at kay papa kasi yung mga magulang natin, kahit minsan napapagalitan tayo, love tayo niyan palagi. Ayan, okay na yan. Okay na yan. Okay na yan. Pero anila, ang kanilang junior na nene pala, baka magbago pa. Natatanggap na rin ng tatay niya kasi wala eh. Yun talagang gusto ng bata eh. Parang gusto lang talaga, sinabihan lang talaga si Jeff sa papa niya na parang ganun lang, parang ayaw niya yung mga mahabang buhok, yung magli-lipstick, parang ano lang, yung ganyang itsura. Minsan papa niya mismo, halika na Jeff, magpaano na tayo, magpagupit. Sumusunod naman siya. Sinabi ko po sa kanya, tas okay lang daw po, pati po kay mama, okay lang daw. Basta pa daw po, pag-igihin ko lang daw po yung pag-aaral ko. Oh, okay. Tapos, sa mga kaklase mo? Pag hindi ko po kilala,
pag nasar po ako, di ko na lang po pinapansin. Tapos yung mga kaklase ko, alam na po nila na bakla ako. Tapos hindi na po nila ako inaasar. Anong naramdaman mo nung kinausap mo si mama, si papa, tapos ganun yung sinabi nila sa'yo? Sobrang saya po na okay na po sa kanila na ganito po ako. Kung ano po yung gusto ko, yun lang po. May isa pang bagong pangarap si Jepoy. Lawyer na po. Lawyer na! Bakit mo naisipang maging lawyer? Basta po gusto ko lang pong yung mga wala pong kasalanan, hindi po makulong. Si Jade naman, tumigil muna sa pag-inom ng hormone pills ngayong taon. Tumigil din siya sa pag-aaral para magtrabaho dahil nagkasakit ang mama niya. Family muna po ngayon kasi yan si mama. So, yung allowance ko po sa SK, kalahati po nun binibigay ko po kay mama. So, sa laboratory niya, sa mga check-up po niya, yun, binibigay ko po yung allowance ko. So, parang di ko na nga po naiisip ngayon yung parang hormonal pill na dating priority ko. Parang naapekto din yung mental health ko. Siyempre, may nakikita din po ako mga kasabayan ko na ang gaganda na nila ngayon, na-achieve na nila yung parang nakakapag-ilong na sila, nakakapagpapalaki na sila ng dibdib. Siyempre, minsan na-insecure din ako. What if may financial ako, may pera ako, siguro marami din ako nagawa sa sarili ko. Siguro nandun din yung satisfaction, yung confidence. Pero lagi ko nga talagang iniisip, may tamang panahon para sa lahat. Oo, pero ano naging epekto sa'yo? I mean, nagkaroon ba ng withdrawal? Kasi matagal ka rin gumamit noon, tapos biglang tinigil mo siya. Good thing din naman po na payat po ako. Hindi naman po ako yung tabain. So, hindi po ako madaling tubuan ng mga muscles. Pero may mga changes din po, like hindi na po nga yung dibdib ko po, hindi na nga po nalaki. As in, same level na lang po na talaga ng dati. Tapos, since habang pumapayat po ako, numinipis din po siya. And yung hair ko, yung mga facial hair ko, tinutubuan din po ako niyan. Okay. Yes po, facial hair ko, so kailangan mag-ahit. Ang grupong Diyosa patuloy na gumagabay sa mga transnene. Hindi lang sa pisikal na pagtatransisyon, kundi lalo na sa aspetong mental at emosyonal. Ano po yung danger na nagsiself-medicate ka lang? Super danger kasi nung mga kapanahunan pa lang namin, nung panahon ko talagang marami akong mamang na hindi naging ganun ka-successful. So, kaya nga tayo nandito para i-guide po sila, di ba? So, kapag patuloy pa rin niyang nangyayari at patuloy pa rin na nakikita natin na ginagawa or okay lang na gawin, parang for me, pinapahamak mo na yung sarili mo. Number one, your health. Siya ang unang-unang maapektuhan. Susunod na dyan, syempre, after ng yung mental health also maapektuhan. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.